Ayan po mga kapatid, at narito naman po ako at muling magbabalik at meron ako mga ipapakita sa inyo at aking yung iba po naku-curious sila kung paano daw ako gumawa ng mga pangontra at meron ditong nag-order sa akin na isang pamilya talaga sila na nag-avail ng mga pangontra at ito na natapos ko na yung mga orasyon dito mga kapatid, mga orasyon na aking mga lihim na aral na pangdepensa sa lahat ng itim na mahika at sa mga client na nag-aabil nito sa akin. Ito yung mga sekreto na ginagawa ko maging depensa nila sa mga naniniwala po mga kapatid. Ako hindi po ako namimilit kung mag-aabil kayo nito o hindi. At saka ipapakita ko lang mga kapatid kung ano ang mga sangkap nito kasi yung iba naku-curious daw at hindi nila nakikita kung paano ako gumawa. At ano ko rin sa inyo kung ano yung mga purpose ng mga sangkap na aking ipapakita sa inyo na nilalagay ko lang dito yan sa loob mga kapatid. Iniipit ko lang yan, pinapalaman ko lang at saka ini-scotch tipan. Yan ang ano ko, yun yung pamamaraan ko sa mga pangontra ko mga kapatid. At ito ako po pala ay nagpapasalamat sa aking mga solid na subscribers sa aking YouTube at naka 5,000 plus na tayong subscriber at naka ano na rin ako, na-monetize na rin at saka sana tuloy-tuloy pa ang inyong pakikinig sa aking pagtatarot, sa aking mga live na panggagamot at sa pag-upload ko ng about sa panggagamot at sa mga itunuturo kong yung mga halamang gamot o kung ano mga orasyon na aking ibabahagi sa inyo. Naway patuloy kayo at hindi po kayo magsawa sa akin na sumuporta. Yan, sa mga bago pa lang ay paki-like, share at subscribe po ang aking YouTube channel. Ayan, paki-support na rin po yung aking page na Maestro Apo Vlogs and Reels. Ayan. Ito mga kapatid, ipapakita ko yung mga sangkap na gamit ko sa aking panghalo sa aking nilalagay ko sa pangontra. Ayan. Ito ay mga subok na at talagang may mga purpose ito at ipapakita ko sa inyo yung mga sangkap. Ayan po mga kapatid at papakita ko. Ayan po mga kapatid at akin na pong ipapakita yung mga sangkap na aking inilalagay sa aking mga pangontra. Yan at aking ipapakita sa inyo at narito na mga kapatid. Ayan. Yung aking nilalagay na mga sangkap sa pangontra ay 6 na piraso lang mga kapatid, pero ito yung mga subok na. At yan ay lahat na ng mga nagpagawa niyan sa akin ay talagang tested and proven po mga kapatid. Wala pong nagreklamo ni isa dyan sa kumuha ng aking mga pangontra dahil ako po mismo ay subok na at napatunayan ko yan. Yan, bago kasi ako gumawa at maglabas ng mga pangontra ay kailangan isubukin mo muna sa iyong sarili bago mo i-ano sa iba para hindi ka mapahiya. Una mga kapatid, ang tawag dito ay tinatawag na pandakaking itim. Pandakaking itim ito mga kapatid. Ito ay makikita sa ilalim ng dagat, itong pandakaki na ito. At bihira lang po kayo makakakuha ng ganitong klaseng pandakaki dahil napakalalim po ang pinagkukuhanan nitong ano na ito, itong pandakaki. Yan. Ang pangalawa po mga kapatid, ito rin ay tinatawag na pandakaking puti. Kung may itim na pandakaki, ito rin ay puti, puting pandakaki. O tinatawag nilang balisong. Yan. Yan, mga kapatid. At ito naman, ito mga kapatid ay isa sa buto na tinatawag nilang tagabulag. Itong buto ng halaman na sobrang tigas mga kapatid. Ito ay sa tagabulag ito. Yan. Ito naman mga kapatid yung buto ng sinukuan. Yan. Ipapaliwanag ko rin sa inyo mamaya kung para saan itong yung mga ito. Yan. Itong buto ng sinukuan. At saka itong diamante negra. Yan, ito yung diamante. Ito talaga ay napaka-importanting pandepensa mga kapatid o sinasangkap ito sa mga bao, sa mga kung ano ang inyong pamamaraan sa pagkasa ng mga inyong mga amulet o kung kalmin, ganito.
At saka yung yan, ito yung tinatawag na yangya. Kalimitan kasi mga kapatid, nung bata pa kami, ito yung ginagamit natin na ginagamit sa laro na sumpit. Ito yung parang pinambabala namin. Pero ito pala ay malaki pala ang purpose nitong yangya na ito. Marami palang pwedeng pang depensa ito sa sakit. Ayan. Yan mga kapatid, yung mga sangkap na na aking ibabahagi sa inyo, yung mga sangkap na hinahalo ko, inilalagay ko dito sa loob ng mga orasyon na mga papel. Yan. At saka siniselyuhan natin ng scotch tape. Yan, ganyan ako gumawa mga kapatid. Ano yung mga kapatid, ang mga manggagamot kasi iba-iba kasi ang mga diskarte nila, estilo nila sa paggawa ng kanilang ng kanilang mga pangdepensa, mga gamit, pampaswerte nila sa sa kanilang mga pampaswerte nila sa mga taong naglilimos sa kanila ng kanilang gamit. Ayan. Ay sa akin naman, ito naman yung mga yung mga pamamaraan ko. Ayan. Nirerespeto ko rin yung mga pamamaraan ng ibang manggagamot dahil parehas lang din kami ng estado sa panggagamot, pero magkakaiba ang proseso namin kung paano gumawa ng pangontra mga kapatid. Ayan. At ilalagay na natin dito mga kapatid yung yung mga sangkap na ito. Ayan. At natin at papaliwanag natin habang nilalagay natin dito sa mga orasyon na ating ginawa. Yan. Yan po mga kapatid, ilalagay po natin dito yung mga yung mga sangkap dito sa ating dito sa mga formula natin ng mga orasyon diyan. Ang purpose naman itong pandakaking itim ito mga kapatid ay napakatigas po nito. At ito po ay pangdepensa sa kulam. Ito rin ay kalimitan na pinapang-ipit ng mga manggagamot o mga albularyo o di kaya nilalagay dito mga kapatid upang humiyaw po ang mangkukulam kung mayroon pong nakasapi o gumagambala sa ating pasyente. Ito po ay mainam na pandepensa sa uri ng itim na mahika, black magic o kung anumang uri ng mga pangkukulam, pambabarang para hindi po kayo tablan itong pag mayroon kayong tanga na pandakaking itim. Ayan. Isa din ito mga kapatid na sinasangkap din sa 10 elements. Yan sa mga bracelet. Yan yung pandakaking itim mga kapatid. Narito yan yung ko. Ito yung ko diyan sa pandakaki. Ito yung mga pinapang-ipit ko sa mga taong sa mga paa o sa kamay o nilalagay ko dito. Yan. Kung sakaling ang pasyente ay kinulam, ito po yung mga idinadantay ko. Yan, kung ang tao ay nakulam o nabarang ay hihiyaw yan sa sakit. Pero kung wala ka namang kulam o barang physical ang sakit mo ay hindi ka naman masasaktan yan kahit idiin mo pa yan. Yan, itong pandakaking itim ay mainam ito sa depensa. Yan, pamproteksyon din ito sa kulam at barang. Yan. Nagpagawa talaga yung aking aking client o mga pasyente dahil gusto nila ng pamproteksyon. 4 sila para kahit papano ay may pangdepensa kasi di natin sa panahon ngayon uso na kasi ngayon yung mga inggit-inggit mga kapatid. Yan. At naman sila sa akin, nagsabi na gagawin ko ay siyempre gagawin natin. Yan. 4 sila ng kanilang pamilya. 2 kanyang anak, tsaka yung isang asawa niyang seaman. Yan. Yun yung mga kapatid. Kailangan pag wala ka pa yung nararamdaman ay mag-avail na kayo ng pangontra. Hindi ko naman kayo pinipilit na magpagawa kayo. Yung iba kasi saka na lang sila mag-avail kung natamaan na. Kung may may nararamdaman na sa katawan. Kaya ganun. Ay sabi ng iba, mahal daw yung ibang mahal daw yung mga pangontra. Mas mahal yun pag kayo ay pabalik-balik sa sa ospital. Yung iba nga mga kapatid ay hindi nga sila yung pangontra ko kasi mga ganito mga kapatid, yung ko talaga para hindi na yung iba na magpaulit-ulit ng tanong. Yung kasi ganito mga kapatid ay 2,375 yung ko diyan. Yung
nagpapagawa sa akin, at marami naman talaga ang nagpagawa nito at hindi naman sila nagrereklamo, pero may iba po talaga na nagrereklamo sila. Ang ito lang masasabi ko mga kapatid. Pero yung iba naman diyan na galing na sa ospital, yung iba nga yung ano nila ay libo-libo yung bayad nila, 150,000 o 160,000 o 200,000 pang kanilang binabayad, hindi sila nagrereklamo. Ayan lang yung ano. Pero yung sa akin lang naman 2,375, subok na at tested na. Hindi naman ako haharap dito sa camera kung wala akong napatunayan at hindi ko ito napatunayan sa aking sarili. Yan 2,375 yung ano ko dito. Yan. Kumpleto yan mga kapatid. Ang orasyon kasi dito mga kapatid ay orasyon sa lahat, sa kulang, barang, palipad hangin, upang iiwas ka sa mga disgrasya, sa mga ano, meron din diyang pampaswerte yung mga orasyon. Ang mga orasyon kasi mga kapatid, pag yan ay nakadikit o nakalapat sa iyong katawan, ay dinidepensahan ka niyan ng mga orasyon na iyan na nasa iyong katawan. Yan mismo yung magtatanggol sa iyo sa mundo ng espiritual, ang mga orasyon na iyan. Ayan po. Yung mga purpose diyan sa mga ano, sa mga paggawa ng mga ano yan. At nagtatanong yung iba, bakit daw po pag Xerox po ba ang mga orasyon na inaano ay wala pong bisa? Ito yung sinasabi kanina ng nag-chat sa akin na pag Xerox lang po ba daw yung ano ay wala daw bisa. Ito ang masasabi ko mga kapatid. Kahit i-Xerox ninyo yan, kung ang pagkakagawa ng isang manggagamot o albularyo ay kumpleto yung dasal niyan at walang ibinawas diyan, walang isinobra, ay gagana po yan. Minsan po mga kapatid ay hindi po gumagana ang mga dasal o mga orasyon kasi po hindi po nabubuhay, hindi nakukonsagrahan. Ang mga gamit po, yung mga orasyon na inilalagay dito, mayroong kulang, mayroong sobra, kaya hindi po gumagana. Dapat po kung ano yung nakalagay sa libro o mga dasal diyan, yun po dapat ang ilalagay ninyo dito sa kung ano ang inyong formula na isinulat diyan. Ganun po mga kapatid. Ganun po mga kapatid yung ang tamang paggawa diyan. Yan. Kasi minsan yung iba kasi mga kapatid na hindi nila ano binibenta lang nila yung kanilang mga gamit na hindi nila kinukonsagrahan. Dapat po yung kinukonsagrahan yan, binabasbasan at pinapatungkulan yan, para kung sakaling gagawan man sila ng masama o di kaya aatakihin sila sa pamamagitan ng espiritual, ay didepensa itong mga pangontra sa kanila. Ayan, kumbaga ito yung magsisilbi sa kanilang ano, yung mga pangdepensa nila sa espiritual, para hindi sila kulamin, hindi sila barangin, hindi sila dahil sa panahon ngayon mga kapatid, iba na ang ating ano ngayon, iba na ang ating mundo ngayon. Oo. Yan. Mahirap sa totoo lang. Kasi ang nagpagawa kasi nito ay nanalo sila sa isang kaso sa ano, sa lupa. Kaya nung time na nanalo sila sa kaso, at kwento niya sa akin, yung tao daw ay umuwi daw ng probinsya. Di nila alam kung ano daw ang gagawin. Syempre, di nila siguro matanggap ang kanilang pagkatalo sa ano, sa korte. At saka di natin alam kasi nung time na nagtumawag siya sa akin, isinend niya yung picture, ay nagsisindi na ng kandilang puti dun sa harap ng bahay. Kaya nag-isip sila na nakapag-isip-isip yung tao na ito na magpagawa ng pangontra. At gagawin din naman natin mga kapatid. Yan. Kasi naku-curious yung iba, bakit hindi ko daw pinapakita yung ano, yung kung paano ako gumawa ng pangontra. Ayan, ganyan lang ako gumawa, simple lang. Yan. Hindi naman kailangan natin ng ano, hindi naman kailangan na marami yung mga mutya natin, marami yung mga ano. Ang mas maganda mga kapatid, marami yung dasal. Maganda yung dasal na ikinarga at inalagay mo dito. Yun yung ano. Kahit print man yan, kahit sulat kamay man yan, may bisa yan mga kapatid. Kasi mga espiritu o mga dasal dito yung nakalagay dyan. Yan. May bisa yan. Hindi yan ibig sabihin na porket Xerox lang yan, porket print lang yan ay walang bisa. Lahat po may bisa. Ang salita ng Diyos o di kaya ang Latin ay may bisa yan mga kapatid. Yan yung mga sagradong pangalan. Yan yung ano,
yung banal na salita. Hindi kailangan hindi kahit kailan hindi kayang patayin ng sino man yung mga dasal na ginawa ng ating Panginoon. O nilikha niya yung mga letra, yung mga lingwahe na yan, hindi kayang patayin yan. Yan. Ang tao pwedeng patayin, pero ang salita ng Panginoon na kanyang nilikha ay hindi kayang patayin yan. Yan. Ito ang susunod natin mga kapatid, yung tinatawag na balisong na pandakaking puti. Ito naman mga kapatid, ang pandakaking puti na ito ay mainam ito sa sa pangnegosyo, panghalina, at saka pangdepensa din ito sa kulam mga kapatid. Kung may itim na pandakaki, yan, may puti din. Yun. Ito yung tinatawag nilang balisong na tinatawag. Yan. Ganun dapat ang paggawa niyan. Maging tayo. Kasi yung mga ganito mga kapatid, yung mga pandakaki na yan, hindi yan ibig sabihin mga kapatid na sa presyo ko na yan kasama na diyan yung mga kasi yung mga pandakaki na ito, inaangkat ko rin ito, binibili ko rin ito sa mga kakilala ko ring mga manggagamot. Yan, yung mga ganitong klase na mga buto, yan, binibili ko yan, inaangkat ko rin iyan na pangsangkap din sa aking mga gamit. Tulad ng ito mga diamante na ito, binibili ko rin iyan. Yan, kaya nagsasabi yung iba na mahal. Ay bukod kasi mga kapatid, ang pera kasi pag sa mundo ng spiritual, yan, mapapakinabangan ninyo yan pamproteksyon. Ang pera kasi makikita ninyo yan. Huwag kayong manghinayang sa ganyang kalaking halaga na 2,375. Yung iba nga dyan na nakikita ko sa mga, yung iba nga nakikita ko dyan sa mga social media, binibili pa nila ng 15,000, may 50k pa nga ang nakikita ko dyan na nai-scam lang sila, naluloko pa, pero hindi legit ang kanilang mga dasal. Yan yung mga tao, mga scammer mga kapatid. Kasi ako pag naggawa ako ay ipinapakita ko talaga sa mga tao, sa mga manonood ko para hindi masira ang tiwala. Ayan. Dito pa lang sa dasal o mga orasyon na ito ay samot-saring mga dasal ito na aking nilikom o pinag-isa sa mga iba't ibang klaseng aklat na aking isinulat dito. Yan, busog na kayo dito sa orasyon. Di bali yung mga mutya ay kakaunti lang ating mga mutya o mga pangsangkap. Ang importante sa orasyon po tayo. Yan. Sa orasyon tayo babawi diyan. Yan. Kasi kung papipiliin ako sa mga mutya o di kaya mga iba-ibang mga sangkap, mas mainam mga kapatid na orasyon, kasi ang orasyon po talaga yan po talaga ang number 1 na proteksyon natin yung mga dasal. Dasal ang una nating sandata, kaya dasal ang pinakamainam. Yan. Kasi sa panahon ngayon, marami na kasing mga mutya na mga, di naman ako sana naninira sa iba. Marami kasing mga mutya ngayon ukit na lang, ginawa ng mga wangis o kung ano para sabihing mutya. Yan. Pero may mga totoong mutya po talaga na nakikita din. Yan. Ito ilalagay natin sa pangalawa natin yung tinatawag na balisong. O di kaya pandakaking puti, o di kaya banawog yan dito sa amin. Yung itim kanina, banawog na itim yun. Yan. Ganun ako gumawa ng pangdepensa. Yan. Napakaganda mga kapatid. Yan. Kailangan talaga ay gandahan din natin yung paggawa ng mga pandepensa. Mas maganda kasi mga kapatid na ang mga manggagamot kasi iba-iba ang kanilang proseso ng paggawa ng kanilang pangontra, amulet o kung ano man. Ang sa akin, kung ano yung mga natutunan ko at mga naituro sa akin, ay sa akin po yun. Sa akin pong yun, katuruan yun. Ayan mga kapatid, napakaganda. Lahat naman ng basta ang orasyon ay kompleto, walang dagdag, walang kulang, ay talagang tested yan. Yan. May iba kasi na mga dasal na dinadagdagan nila
binabawasan kaya hindi nagkakatugma o di kaya hindi gumagana ang orasyon. Yan, ito sa akin talagang tested ito. Yan, marami na ring kumuha sa akin ng mga ganitong klaseng pangontra. Nakaabot na ito sa iba't ibang lugar. Itong pangontra ko na ginawa. Yan. Itong pangatlo mga kapatid ay tinatawag na tagabulag, itong itim na liso o di kaya buto ng isang halaman. Ito kasi mga kapatid, yung mga sangkap na ito na aking ipinapakita sa inyo, ito po ay galing sa kalikasan. Galing sa kalikasan. Panginoon din po ang gumawa ng mga yan. Yung mga ganito, yan, Panginoon din po ang gumawa niyan pero sa kalikasan. Yan. Ito naman ang mga kapatid, ang pang-apat ay yung tinatawag na sinukuan. Ang sinukuan po mga kapatid, may iba't ibang klase ng sinukuan. Ito po yung buto ng sinukuan o liso ng sinukuan. Ito po yung pinakamaliit na liso ng sinukuan. Ito po yung pangalawa. Yan. Ito po pag lumaki, medyo lumaki-laki na yung buto ng sinukuan ay ganito yan siya. Yan. Makita ko sa inyo yung buto ng sinukuan. Mainam ito sa mga kapatid na pamproteksyon sa mga may inggit sa inyo o galit kasi susuko at hindi nila makakayanan ng iyong presensya pag meron kayong sinukuan na kahoy. Yan, itong sinukuan na isa, buto ng sinukuan, ito yung liso ng sinukuan, isa, ito yung pag medyo malaki na. Iba't iba kasi ang klase ng sinukuan mga kapatid. May sinukuan din na kahoy na may cross sa gitna, yan po ay sinukuan yan, yung may cross. Yan yung may cross sinukuan. May sinukuan din na baging. Ayan oh. Yan may cross din. Yan din ang sinukuan mga kapatid. Yan yung mainam sa mga taong may inggit o galit sa inyo. Maganda ito pang proteksyon. Kasi bihira lang kayo makakakita ng ganitong klaseng liso o di kaya buto ng isang sangkap. Yan. Dito pa lang sa orasyon na mga ano ko ay talagang tested na. Paubos na rin yung ating yung ating diamante. Itong diamante negra. Ito ay ang diamante negra kasi mga kapatid, isa ito sa isang pamproteksyon din sa ulam, barang, palipad hangin. Yan, tigal po o sumpa. Yan. Kalimitan, marami kasi iba't ibang po mga kapatid, iba't ibang mga diamante. Yan. May mga diamante na ibinabaon sa katawan. Yan. Pag nagpabaon kayo sa katawan, dito kasi nilalagay yan mga kapatid yung iba. Na andito. Dito nila nilalagay yung diamante. Diyan. Meron din dito. Dito nila nilalagay. Pinapabaon nila dito. Yung mga diamante. Na yan. Ang pagbaon po ninyo mga kapatid ay wag po sobrang liit na tulad ng ganito. Kung magpapabaon po kayo, wag pong ganito kaliit na Kasi po pag maliit po yung diamante na pinabaon sa inyong katawan, gumagapang po yan. Parang gumagapang po sa katawan yan. Pero pag mga ganito kalaki, yan. Pwede po ninyong ganyang kalaki na ibaon ninyo dito sa inyong katawan. Ang diamante negra po mga kapatid ay isa po ito sa pangdepensa sa kulam na hindi kakayang tablan. Makakaramdam ka man siguro ng mga ilang tusok pero hindi ka nila mabasta-basta. Ang purpose naman dito mga kapatid, pag umulan po, wag po kayong lalabas ng bahay o di kaya pag kumulog o kumidlat, wag po kayong lalabas ng bahay kasi baka kayo po ay tamaan. Kayo po ay tamaan ng mga kidlat na iyan. Pag kayo ay may baon na mga diamante negra na ito. Yan. Sa akin mga kapatid ay ko yan, parang pinapaliwanag ko sa inyo pag ako ay nagdi-demo para malalaman din ng iba kung para saan yung purpose niyan, para sa para hindi na sila mangangailangan. Kasi ang iniisip kasi ng iba pag tayo ay gumawa, siguro yung mga laman nito, kasi yung iba nadala na kasi mga kapatid yung laman, mga dahon, yung iba naman yung mga laman may mga tingting, may mga abo, may buhangin, kaya yung iba nadadala.
Yan, kaya naisipan ko rin ngayon na i-vlog ito kung paano ako gumawa para magkaroon na rin ng kapanatagan yung mga taong nagpapagawa sa akin ng mga pangontra. Ayan. Ito mga kapatid, mainam ito na pang depensa din sa kulam, pamproteksyon. Yan. Mga ubos na nga yung diamante ko. Ayan, ay mag-aangkat na naman tayo o maglilimos na naman tayo sa kapwa nating mga manggagamot. Yan. Ganun ako mga kapatid. Hindi yung sinasabing mahal naman, ganito ganyan. Kasi sa mga sangkap pa lang mga kapatid, lugi na. Kasi ang mga ganitong mga sangkap ay bihira po mahanap yan. Bihira po talaga. Kaya minsan, sana maintindihan din ninyo yung ang araw pa ng pagpapagawa niyan, ang pagsusulat pa, ang pagpapaprint. Marami ding mga ginagawa yung mga manggagamot. Sana intindihin din ninyo. Yan, syempre sa araw, may mga pamilya din yung mga manggagamot na iyan. Dapat intindihin din. Yan. Ito yung ng diamante. Napaka tested mga kapatid pag may baon kayo ng mga diamante sa katawan. Yan yung mga kalimitan ng mga antingero. Yung iba ay nagpapabaon sila ng mga diamante sa kanilang katawan o mga mutya. Mga mutya ng bigas, mutya ng munggo, pinapabaon nila yan sa kanilang katawan. Yan. Madali lang naman magbaon yan mga kapatid na mga mutya. Kasi gusto talaga nila na magkaroon ng pangontra. Kaya naisipan kong i-vlog, wala akong content. Wala akong maisip na content, hindi kaya ito na lang. Napag-isipan ko na gawin ito kaya para hindi na rin mag-alinlangan yung mga tao magpapagawa sa akin ng mga ganitong pangontra. Nasa sa kanila na yun kung bubuksan nila, di ko na sagutin yun, di ko na problema yun kung bubuksan nila. Ang importante yung nila ay ginawa ko. Ayan. Kahit i-print lang yung mga Latin yan, may bisa yan mga kapatid. Kukonsagrahan mo, bubuhayin mo yan, papatungkulan mo. Yan, puproteksyonan ka yan sa spiritual. Kasi ako nagagawa ng mga pangontra sa spiritual lang mga kapatid, hindi ako gumagawa ng mga pang physical. Yan. Kasi spiritual talaga ako, sa spiritual talaga ako nakapokus sa panggagamot, sa pagkaano ng depensa. Ganun ako. Yan. At saka itong pang-anim ay itong tinatawag na yangya yan dito sa amin. Itong yangya. Yan. Ang yangya mga kapatid ay mainam din ito. Nung mga bata pa kami ay ginagamit namin to sa isang laruan na tinatawag na sumpit. Itong itong yangya na tinatawag. Pero nung nalaman ko pala nung ako'y nagano sa panggagamot ay mga kapatid, itong yangya na ito ay naging gamot pala ito sa sa usog, balis. Yan, ito'y maganda pang depensa. Nailagay din ito isang cup. Yan. Maganda ito. Pangsangkap sa pangontra. Yan. Para di na mag-alinlangan yung mga manonood natin o mga magpapagawa ng pangontra. Kahit medyo may kamahalan ay sulit naman. Sulit na sulit mga kapatid. Yan. At natin ipapakita ko ipapakita ko kung tapos na ang pagsiselyo. Yan. Ayan mga kapatid, at natapos na nating mabalot ng scotch tape yung ginawa nating pangontra. Ayan. Binalot na. Yan na, at
Pag natapos na ito mga kapatid ay ito na ang kalalabasan niyan. Ganito. Yan. Sa nagpagawa nito ay hintay-hintay lang po nang sa paggawa nito, at baka pag natapos na ipapadala ko rin sa iyo. Yan.